At sa loob po ako ng bilangguan na pinatagpo ng Panginoon at yung dating musika ko ay nagkaroon ng purpose talaga. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi lang ako basta binago niya. Tinawag niya ako, ginamit. Pero may nangyari po sa buhay ko eh. Kaya naiba ang aking musika. Nakulong po ako noong 1972, a month before martial law. At ako po ay madaling nasintensya sa 4 na kaso, kasong pagpatay at 2 multa pa ng ticketing office ng Philippine Airlines. Pero yung lahat ng yan ay dala lang ng pag-rebel dito sa aking mga magulang. Yung galit ko po sa mga magulang ko ay nagdala sa akin sa napakapangit. Grabe po ang nangyari sa akin. Yung maliit na pagkatao ko, pero biniyayaan ng Diyos ng talino at maraming talento. Doon ko po nakita na yung katalinoan na bigay ng Diyos, gabok lang pala ang pagitan niya sa siraang ulo. Pag yung hindi natin acknowledge ang bigay ng Diyos, gagamitin tiyak ng kalaban. So yun po ang nangyari sa akin. Hanggang sa ako po ay nakulong, doon po ako nagsimula yung musical journey ko po talaga sa loob. So ito po yung una kong kanta na nilabas ako sa maximum security compound na New Bilibid Prison. Di ko sukat akalain ang buhay ko'y magbabago pa. Kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa, pagdurusa't kalungkutan, kakambal ng bawat araw doon sa pambansang piitang kinalalagyan. Ngunit isang gabing tahimik, ako'y muling sinilang, luha ng pagsisisi ang sa'kin nagluwal. Nilinis ng kanyang dugong mahal, ako'y muling sinilang, inalagaan sa duyan ng Ebanghelyong banal. Kinakanta namin ito, bumuo ko ng grupo, pinapasok namin yung mga selda ng mga kalabang namin para lang sabihin sa kanila na lahat kami may pag-asa. At doon nagsimula po yung aking napaka-imposible halos na kwento. Nilalabas po ako sa bilangguan para kumanta lang sa Film Life Auditorium sa mga National Music Festival. Isa po ako sa mga top leaders ng Sputnik lang doon. Ako po yung parang kung sa kasaysayan yung Godfather, ako po yung consigliere. Ako po yung council ni Godfather. Ako yung nagsasabi sa kanya kung may mga internal problems po yung medyo biniyayaan niya ako ng Panginoon ng talino. So, nagagamit ko mga sa hindi tama. But this time, nung ako ay magbasa ng Biblia at nabasa ko yan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at may mga pasanin at kayo aking pagpapahinga. Hindi naman ako pinagpahinga ng Panginoon niya. Ginamit niya ako ng gusto. Ako po ay puno ng tato mula bewang hanggang baba. Kasama ko po dyan yung nagre-record nitong part ko ngayon. Sila po yung vlogger ng Tatong Kalye. Sa maraming kinontent nila doon ng mga astig ng Muntinlupa, kasama po ako sa mga kilalang personalidad sa loob. Pero naiba po yung sa akin. Sapagkat narinig po ng maraming kabataan ang isang nagloko. Hindi lang nagloko, sira talaga ang ulo. Nakapitong takas at napatungan ang mga kaso. Sinigles ng Lord, bino-honor niya talaga tayo ay nagkaroon ng discard. Ang dami kong aturaso sa Panginoon, kaya siguro ang tagal ko na naglilingkod sa Kanya. 46 years na akong musikerong misyonero. Kaya pwede talaga, kaya kinanta ko sa Tatong Kalye yung kanta ko na para sa mga naglulukong kabataan. Makakala nila kasi wala na silang pag-asa. May pag-asa pa ba ang pusakal na kriminal? Pwede pa bang magbago't mamuhay ng marangal? Sa kanyang paglaya sa pambansang pigitan, meron pa bang puwang sa kanyang lipunan? Pwede, pwedeng pwede,
Pagkat sa buhay ko ito ay nangyari, pwede. Pagkat sa Diyos naman walang imposible. Gabi-gabi napupuyat, inaabot ng magdamag, isang awit ang aking sinisikap na sulat. Awit ilalabo sa metro, baka sakaling manalo, matutupad ang pangarap. Mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos at ipagkakaloob niyang hanggat ng gusto. Gusto ko pong ibangon ng pamilya ko. Gusto ko talaga silang makapag-wake up ko sa kanila paglaya ko. Nang mamatay ang mga kaposa ko nung tumakas kami, namatay ang isa sa mga best friend ko nung tinamaan siya ng bala ng garan. Niyakap ko siya, tumakbo kami kasi sa maisan. Di bali sana kung yung mais lagpas tao, hanggang tuhod pa lang. Kitang-kita kami ng mga escort namin. Natumba yung kasama ko. Pero kala ko, gaplis lang pumasok yung kamay ko sa tagiliran niya. Kaya sabi ko, sa gaplis lang. Nagising ako sa ospital na, basag na yung ulo ko, inabot na kami ng habol. So, kulang po talaga ang isang linggo para ikwento ko ang kabutihang ginawa ng Diyos. Ako talaga yung tao na pwede kong sabihin, my God is an awesome God. Kapag talagang grabe ang ginawa niya sa akin. Magandang gabi sa inyo.